Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sigurado po ko, lahat tayo ay sasang-ayon kapag sinabi ko na rice is life. Meron ho bang mahilig dito sa kanin? Tayong mga Pilipino, mahilig kumain ng kanin mula umaga, tanghalian, hanggang hapunan. Yung iba po, snacks pa yan. Merienda pa. Ngayon, isipin po natin, halimbawa, isang sitwasyon, ikaw gutom ka na, at pagkatapos walang kanin na isipan mo magsaing. Hinugasan mo yung bigas, nilagay mo sa rice cooker, pinindot mo yung switch, at makalipas ng 5 minuto, hindi ka na mapakali. Kaya anong ginawa nyo? Binuksan mo yung takip. Ngayon, pag binuksan nyo yung takip ng ganong kabilis, ano yung makikita nyo sa rice cooker? Sabaw pa. Bigas pa yan. Matubig pa rin. Kaya ibinalik nyo yung takip. Pero after 2 minutes, sabi mo siguro okay na to. Pero pagbukas mo, hilaw pa rin. Kaya naman, mga kapatid, kung paulit-ulit nating bubuksan yung takip dahil naiinip ka na, lalo lang pong tatagal yung pagluluto. At malamang, pagka naluto, hindi maganda yung pagkaluto. Maaaring hilaw at hindi masarap. Mga kapatid, ito yung isang paalala sa atin ngayon. May mga bagay sa buhay na hindi pwedeng madaliin. Kailangan mo pong maghintay, kailangan mong magtiwala sa proseso, kailangan mong hayaang kumilos yung init kahit hindi mo nakikita. At ganyan din po yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang problema po, nasanay tayo sa mabilisan. Hindi ba gusto natin lahat mabilis? Gusto natin lahat instant? Nagugutom ako, gusto ko ng noodles. Don't worry, may instant noodles. 3 minutes, makakakain ka na. Gusto ko ng kape. Pero sabihin mo, don't worry, less than a minute, may instant noodles. O gusto mo mag-order sa iyong favorite na restaurant, don't worry, hindi mo na kailangang umalis. Mag-order ka lang online, in less than 30 minutes, nandiyan na yung order mo. Kaya po, dahil nasanay tayo sa mga mabilisan, nasanay tayo sa mga instant, minsan, pati po yung ugnayan natin sa Diyos, gusto nating maging mabilisan at instant. Gusto natin agad-agad. Tignan po natin sa karanasan natin. Meron ba sa atin yung nagdasal ngayon? Yung gusto niya, pag-uwi niya sa bahay, nandun na yung sagot ni Lord sa dasal nila. Agad-agad. Sabi ni Lord, teka lang, ibibigay ko yan sa iyo sa tamang panahon. Hindi ito nadadala sa mabilisan. Or minsan nagkumpisal po tayo, at ang gusto natin, pagkatapos ng kumpisal, banal na tao na tayo. Hindi po yata ganun yun. Minsan naman, umattend ka ng recollection at inaasahan mo pag-uwi mo sa bahay, mawawala na lahat ng problema mo sa pamilya. Agad-agad. Hindi po ganun yun. Or kaya naman, humingi tayo ng tawad sa isang tao
na hindi natin kasundo at gusto mo, pagkatapos mong humingi ng tawad, best friend na ulit kayo. Hindi po ganoon yun. Hindi po ganoon ang buhay at hindi rin po ganoon ang Diyos. Kadalasan, ang Diyos tahimik na kumikilos. Dahan-dahan, hindi nagmamadali, pero siguradong may nangyayari. Para po yan na binhi na unti-unting tumutubo sa ilalim ng lupa. Para rin po yan ng bigas na unti-unting naluluto sa loob ng rice cooker. Mga kapatid, sa unang pagbasa, meron tayong napakinggan na isang magandang katotohanan. At ang katotohanan pong ito ay tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos ay dakila hindi dahil nasusukat siya sa mabilis siyang magparusa. God is not great because He would always, lagi siya nagpaparusa ng mabilisan. Mas nakikita po ito ang kanyang kadakilaan sa lawak ng kanyang pasensya. Ibig sabihin, mapagpasensya ang Diyos. Binibigyan niya po tayo ng panahon palagi. Panahon para magsisi, panahon para magbago, panahon para magbalik sa Kanya. Kung tutuusin at magiging tapat tayo sa sarili natin, ilan na po bang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Diyos? Minsan maririnig natin sa sarili natin, Lord, hindi ko na po uulitin itong ginawa kong bagay na to. Pero tingnan mo yung kumpisal mo sa susunod. Yan pa rin yung paulit-ulit mo na ginagawa. Pero sa kumpisal, hindi tayo tinatabi ng Diyos. Paulit-ulit pa rin tayong pinapatawad. Kasi mapagpasensya ang Diyos. Gayunpaman, sa bawat umaga na paggising natin, binibigyan niya tayo ng bagong sikat ng araw, panibagong simula, panibagong pagkakataon, dahil ganyan po tayo kamahal ng Diyos. So, makikita natin yung kanyang kadakilaan, makikita sa kanyang mahabang pasensya. Sa Ebanghelyo po, nakita natin yung kwento na yung mga alipin na nakita na may damong ligaw sa gitna ng tinanim na trigo. At nataranta agad sila, nagpanik. Anong tanong nila? Bubunutin po ba namin agad? Papabubunot na po ba ninyo sa amin? Anong sabi ng may-ari? Sabi ng may-ari, chill lang. Relax lang, sabi niya. Kalma lang kayo. Hayaan yung tumubo ng sabay at kapag malalaki na, saka nyo bunutin. Bakit? Dahil alam ng may-ari ng nagtanim na maaari ring mabunot yung mga trigo na umuusbong pa lang. Kaya sabi niya, huwag muna, kalma lang tayo. Alam ng Panginoon na may mga bagay na lumalago pa lamang. Kaya mga kapatid, minsan, pwede nating makita na yung mga trigo na yon, parang tayo rin. Patuloy na lumalago at wala pa po sa atin yung tapos na. Lahat tayo ginagawa pa ng Diyos. Marahil meron po sa inyo dito mga magulang na umiiyak dahil yung anak nila ayaw na magsimba. Father, dati hila-hila ko yan sa simbahan. Ngayong malalaki, ayaw nang sumama sa amin. At iniisip nyo, linggo-linggo, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali? Pero sinasabihan tayo at pinapaalalahanan ngayon, huwag po tayo agad mawala ng pag-asa. Meron po kayong binhi na itinanim sa kanila nung bata pa. At ang binhi po na yon, hindi mawawala. Marahil patuloy pa lamang umuusbong, kailangan lamang natin maghintay. So baka meron po sa atin, may inaalaga ang mga nakatatanda sa ating bahay. At ang reklamo, Father, paulit-ulit yung sinasabi. Paulit-ulit yung sagot ko. Nagagalit pa sa akin. Kaya minsan, hindi ko mapigil yung aking sarili. Nakakapagtaas ako ng boses. Pero wag po tayong mag-alala kasi nakikita po ng Diyos yung ating mga sakripisyo. At may pinapalago din ng Diyos sa inyo. Ano po yun? Yung pagmamahal sa inyong puso para sa inyong magulang. Kaya naman, hayaan po nating alagaan sila upang lumago yung pagmamahal natin sa kanila. O baka meron sa atin araw-araw na nagdarasal, sabihin, sana tumigil na sa bisyo yung mister ko. O kaya naman, sana patawarin na ako ng asawa ko. O kaya naman, sana magkasundo-sundo kami ng aming magkakapatid. Matagal na kami hindi nagkikita-kita. At ang tanong natin minsan, Lord, hanggang kailan po ba ganito? Ang sagot po ng Diyos, anak, hindi pa ako tapos kumilos. Wait lang, may ginagawa pa ako.
At minsan po mga kapatid, ang pinakamahirap na tanggapin ay ang sarili natin. Di ba? Paulit-ulit na parehong kasalanan, parehong init ng ulo, parehong bisyo. Minsan naisip mo, baka napapagod na yung Diyos sa akin. Baka nagsasawa na yung Diyos sa akin. Wala na yata akong pag-asa. Pero ang Diyos po, hindi ganyan yung iniisip. Hindi ganyan yung sinasabi. Sumusuko tayo sa sarili, ang Diyos hindi. Kaya naman nakikita niya tayo tuwing meron tayong effort na gustong bumangon muli. So mga kapatid, ito po yung mensahe sa atin. Mapagpasensya, mapagmahal ang Diyos sa atin. At siya po yung parang magsasaka na sinasabi, wag mo munang putulin yan, wag mo munang bunutin yan, hayaan mong lumago, hayaan mong tumubo. Inihahanda tayo sa pagtubo sa ating mga lupa. Kaya naman ano pong hamon sa atin ngayon? Ngayong linggo po, kapag naiinip ka sa isang tao, naiinis, nadidismaya, kahit sa sarili mo, huminto po muna sandali. Bago ka magsalita ng masakit, bago mo husgahan yung iba, bago mo sabihin, wala na yan pag-asa, sabihin mo muna, Panginoon, nagtitiwala po akong hindi ka patapos kumilos. I believe that you are not finished yet. Tandaan natin, kahit mabagal, yung paglago pa rin po yan. At ang tugon ng Diyos, hindi palaging advance, hindi palaging maaga, pero hindi rin huli. The response of God is not always early, but it's never late. Sakto lang po. Kaya sa banal na misa na to, pasalamatan po natin yung Diyos sa walang sawang pagtitiis at pagpapasensya niya sa atin. At kung maranasan po natin yung pagpapasensya ng Diyos, maging pasensyoso po tayo sa iba. So paglabas dyan, may nagkat sa'yo na sasakyan, pagpasensyahan mo na. Pag uwi mo sa bahay, tinalakan ka ng kasamahan mo, pagpasensyahan mo na. Kapag dating mo sa trabaho, nagalit yung boss mo bukas, pagpasensyahan mo na. Bakit? Yan po yung hinihiling ng Diyos. We have to be patient to other people because God has been patient to us. Bago po mag-react, bago sumigaw, alalahanin yung pasensya at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ito po sana yung panghuling dasal natin. Sabihin natin, Lord, salamat po sa pasensya mo sa akin. At dahil dyan, tulungan mo po ako maging mapagpasensya, hindi lamang sa aking sarili, kundi sa aking kapwa-tao. Amen.